Good evening guys. Ayan. Kain lang kami saglit. Po may 7:30 na ng gabi. Pang-araw. Wala si Jermaine pumasok Anniversary namin today. Anniversary natin. Simpleng lang celebration. Anniversary natin. May lumabas na Jonas. Jonas, ayan Jonas, sorry. Wala Yan talaga. Baka pa kami. Sabi ni Jonas ko sana, di ako sumama. Ganda nung lata nung nila, Coke. FIFA, yan ba? Hindi. Pipoy. Blue Jays naman. Blue Jays. Ano tayo? Tawan to. Ikaw, Ano ayaw? ito? Tas ng tubig. Sarap. Tubig lang daw siya. Ano pa? Yun na in-order ko. Gusto yung appetizer? Ayaw. Kanya kami kumain. Hindi kami masyadong Kailangan na. Ano na yung yun? dagsa pag umorder. Saktuhan na lang talaga. Unless may mga kasamang bisita, syempre. Hmm. Pero pag kami-kami lang. Hindi. Kung konti tao ngayon, anong oras na rin kasi? Tapos na yung rush. Yun na. Ang year namin nag-start kami ng Yung anniversary natin ngayon is yung kasal natin. Ah. Pero kasal sa tayo is 2004. Pero kung pagbabasihan mo yung tagal na natin 2000. Tawa ka, no? Ayan na yung order namin. Sabi namin palit na palit yung karne. Panipis ng panipis, palit ng palit. Pero masarap kasi talaga dito. Yung timpla, yung tsaka yung shredded pork na yun, masarap din. Yun, tapos na kaming kumain. Actually, dito yung namin unang neighborhood. Ito yung unang-una natin kinainan nila. Nung naghanap kami ng bahay dito, apartment. Tinulungan kami ng mga kaibigan namin na Canadian na puti, talaga. Maedad na yon, dala nila yung motorhomes. Tapos ikot-ikot kami. Dito kami nadaan. Boro. Kung saan tayo, hindi kasi namin alam yung lugar. First time namin nagpunta ng Calgary noon, tapos yun. Napunta kami rito, kain kami. Pagdating namin sa dulo, doon yung mga apartment. Kaya dito kami nakakuha. Old old community, pero Maganda kasi tahimik. Sentro siya kaya nga sentro. Center Street yung haba ng kalsada na yan dyan sa kabilang side. Kaya dyan yung accessible talaga yan pag diniretso mo yung road na yan hanggang doon, downtown. Tapos malapit ka sa exit ng Deerfoot din. Nakakamiss lang din. Dito na ako dati bibili ng karne. Merong meat shop dito pero cash lang sila. Tsaka school, lapit lang. School nila. Yung kay Jonas sa kabila walking distance, kay Jermaine katabilan din. Kaya actually ito yung napili namin community. Yung kalsada na yan. Saan yan? Sa downtown. Tapos dito lang din yung dating unang-unang trabaho ni Jonas sa Tim Hortons. Habang siya nag-aaral pa ng high school. Ano ka na ako no? Grade 11? Grade 11. Mahal na sa 175 hanggang. Yan. Yan si Jonas. Nag-work dati ang Tim Hortons na yun. Tapos yung apartment namin doon sa area na yun. Lakad lang Enjoy na enjoy pa rin si Jeremy kasi maraming after school na activities. Swimming, minsan magpa-painting sila, may skateboard. Pero skateboard wala na bumulagta. Ayaw na mag-skateboard. Ay, nako. Nandito na kami. Kapalit na. Saglit lang naman. Kasi Kumain. kain lang. Ano na sa akin yun, hindi ako magluto noon. Okay na ako doon. Paano magluluto ako rin pagdating mo? Nag-prep pa siya ng mga order. May pahinga ka din kasi. Mga katrabaho, natataw kasi minsan talagang aabangan ka sa trabaho Kaya hindi siya makahindi. Tsaka parang lang naman pag occasional lang naman, hindi naman sila nag-order ng anytime na. Sa akin, na rin yung tulong na rin sa kanila. At the same time, may konting
May income siya, Ah. extra income. At saka syempre, may paulam na rin the next day na magluluto. Kaya pala. Yun yung Siyempre. importante dun eh. Kasi ganun din eh, magluluto din ako. Ano yung luto ko, yun na lang din ang baon nila. Ganun yan. Yes. Eh, wala, si Jermaine wala eh, kaya hindi na nakasama sa amin tangina. Pero inuwian namin siya noon. Syempre. Hindi nawawala ang pasalubong sa dalawa kahit malalaki na yung mga yan. Hindi mo. Basta kumain kami sa labas, hindi namin matitest na kami lang kakain. Kailangan pag dating namin, may dala kami sa Meron kanila. kami. Kung ano yung kinain namin doon. Yun din kakain. Hindi lang kakainin. Lalo kahit malalaki na yan eh, laging Damulag na nga eh. mukha ng tatay si Jonas eh. Damulag. Kung ano yan, pagdating yan, gutom pa rin yan kahit may baon. Yung minerienda ko na ano, pag kunyari tinapay hinati ni kayo yung ano, tinapay kalahati kakainin. Yung kalahati yun, sigurado yun. Kakainin yan. Mawawala na lang yun. Saka breakfast. Minsan Ah, nagbe-breakfast sa siya, minsan breakfast, hindi. Pero mostly yung nagawa kasi ko ng mga sandwich o ano man, hinahati niya, hindi niya kinakain lahat. Kasi umaga wala namang gana pang kumain. Ah. Talagang tsaa lang siya, tapos kain ng konti. Tinanong kay Jonas na. Ayan, ganyan na kami katagal. Kung ilang taon na si Jonas, ganyan na kami katagal. 26 years. So, Tagal na. anniversary namin today. Wala namang ano, kumbaga, hindi namin nakasanayan na mag-celebrate ng Ng anniversary. anniversary. So, Celebration namin yung kain, ganun, or nakakasama lang kami. ah, Okay na kasama kami. lang. Labas, minsan dito lang. Pag natapat ng weekend, yun, makakagala-gala. Pero pag may kagaya niya, may pasok, saglit lang. Mabilis ang kain. Kasi hindi naman doon nasusukat yun eh. Yung kung ano yung ibibigay mo. Ah. Tapos one thing pa, hindi na namin alam kung ano pang ibibigay namin sa isa't isa. Sobrang tagal na namin lahat na Lahat na ng yata. meron. Tapos every Huwag time lang yung mga naman- aeroplano, helicopter, huwag yung mga Okay, ganyan. tayo. Wala naman tayong flood control eh. Ano tayo, ano na, simpleng tao lang. Dati mga sapatos, Pabango. chinelas, pabango. Ano. Through the Tumatagal years wala na na. accumulate, parang wala na eh. Wala nang Ah. laruan, gano'n, minsan. Laruan para ano lang eh. Kasi occasion, pag may ginusto naman, nabibili Ah. din naman eh. Kaya hindi parang kami na... hindi na. Pero nakakatabi yung mga, yung mga talagang binigay niya. Alam ko yung mga kung ano yung galing sa kanila. Tsaka yung sa binibili. syempre naman. Tsaka lately, hindi na rin ako nagbibili. Binibili nila as a regalo na lang. Diba? Mga kailangan namin kasi halos andyan na eh. Kailangan na talaga mahihilig. Ganyan talaga pag tumatanda-tanda na eh. Ang talaga ano lang namin is maging healthy lagi. Walang sakit. Healthy at saka syempre para sa pamilya. Lalo na sa mga anak sana maging Stable sila sa stable buhay. yung kanilang ano, buhay pagdating ng araw. Eh, kasi sooner or later, darating din yan na bubukod sila. So kami, yun na lang ang lagi naming hiling. Wala na kaming hinihiling para sa amin bukod sa good health niya. Syempre yun, sa kanila. Na Yes. mapabuti. Saka ini-enjoy din naman namin yung ano, yung company ng isa't isa. Yun yung importante, yung bonding yung pamilya. Kailan? Kaya sabi ko kay Jonas 26 years ago, dahil doon sa anniversary na yun Nabuos yun. nabuo si Nabuo Jonas at si si Jermaine, syempre. Ganun talaga eh. Nagsimula mo kami ng maaga, hindi naman namin pinagsisihan. Pinagsisiyan. Maraming mga tumulig sa, maraming mga nagsabi na wala yan, maghihiwalay din yan. Ilang ano lang yan, saglit lang yan, maghihiwalay din yung dalawa na yan. Ay, sobrang bata nga namin. Ah. Hindi ka pa nga namin lang paano mag-alaga ng bata. Pero Sobrang- syempre pag nandun na yun, matututunan mo. Ah. Tsaka yung responsibilidad kung paano mo yayakapin yung responsibilidad mo. Away bati pa kami noon, syempre. Hindi mo mawala yun, lalo pag bago lang kayo. Bago lang kayo, di ba? Hindi yung kabisado. Iba yung mag-boyfriend, girlfriend, tsaka doon sa magkasama na kayo sa bahay. Lalabas lahat ng kung ano yung talagang ugali. Pero lahat naman ng mag-asawa dumadaan sa gano'n. Nasa Tsaka sa inyo na lang. Nasa sa adjust nyo pareho kung ano ba. Kumbaga, ikaw nga, mag-meet kayo halfway. Hindi pwedeng, isa lang yung isa lagi lang. yung masusunod. Di ba? meron nga kasabihin, di ba? Yung ano nila, happy wife, happy life.
Pero hindi eh. Mas naniniwala ako na both kailangan happy. Ganun. Hindi pwedeng isa lang. Totoo naman, di ba? Hindi pwedeng isa lang. Kasi kailangan ano kayo eh, equal. Equal kayo ng responsibilidad, equal kayo ng hindi dahil tatay ka, ikaw lahat, ganito, ganyan. Siyempre tulungan. Tulungan yun ang importante. Tsaka yung mga, ayun nga, yung mga pinagdaanan namin dati, lalo na nung mga nag-i-start, sobrang hirap. Tapos na, syempre, kahit anong trabaho, papasukin mo para lang meron kang i-provide sa pamilya mo. Lalo pa, freshly grad siya. Kasi Oo. kagagraduate lang niya. Graduate ko lang nung time na yun. Tapos, syempre, wala namang, lahat naman sa atin, alam niyo naman sa atin yung job market eh, hinihinga ka ng experience sa isang trabaho na alam naman nila na kagagraduate mo lang. At saka kahit sa ate, kahit nakatapos ka ng 4 years, kailangan sa kilala ka pa Ah. talagang eskwelahan para makuha ka right away. Pero siyempre, Hindi pa rin eh. hindi pa eh. Kailangan labanan mo talaga lahat yan. Ang dami ko naging trabaho na naging ahente ng Ajinomoto, naging ano ba ba? Clerk. Clerk, sales clerk ng Nike. Kasi, tapos naging salesman ng Kubu hanggang sa naging... Sa Select, nagtrabaho ka pa sa Oh, Select. sa Select pala una. Food counter attendant. Ah, So, parang crew. Crew ang ano. crew dyan. yun, oh. Crew. So, ang dami. Pasok siya ng panggabi, merong Ano yan umaga eh, na uwi. 3 shift yun eh. Tas Yun yung medyo palit-palit. hirap namin nung time na Select kakagad nun, di ba? Oo. O yun yung pinaka ano eh, malapit. Bukod sa malapit, medyo okay din yung sweldo, di ba? Tsaka hindi, kumbaga nagsisimula kami. Kahit Kung ano nagsimula yan. kami na meron ka ng responsibilidad kaagad, magkakaanak. Oo. Kahit So, ano nung yung papasukin mo. unang nagsabi sa akin na hire siya, pinasukan niya agad, wala nang pili-pili ng trabaho. Kahit panggabi, talagang ayaw niya ng panggabi. Pero pasok siya, rotation ng schedule nila. Ganun talaga eh. Pero pag may magkakapamilya ka na kasi, hindi mo na ano yun eh. Hindi mo, kumbaga, iisipin, di alintana. Tapos para makatipid, dapat magta-tricycle from doon sa bahay hanggang kanto ng Cruz, di ba? Mm. Nilalakad niya na lang yun. Hindi na siya nagko-commute. Ah, So marami naging sakripisyo. marami. Tapos eh, ikaw kailan ka nag-start na mag-work na? Sa Ajinomoto ka na, no? Medyo malaki-laki na si 5 years old na, no? Ni Jonas. Jonas. Hindi, mga 3 na yun. Mga 3 na. 3. Na ano na rin siya magtrabaho. Kailangan eh. Kailangan. Sa factory naman ng Bechin. Kasi malapit lang yun. Masagana. Tabi lang nun. Tapos makakakilala rin na mga kapitbahay nila yung ano, yung Mga nagtatrabaho nagtatrabaho. Tapos at the same time, bumalik din sa school para baga matapos. Hindi ko natapos yung ano nun, school eh. Dahil nagbuntis na kay Jonas. So, unti-unti struggle. Sabay-sabay. Tapos tipid-tipid pa nun. Kung sumobra lang kami ng 100, 200. no? 200, masaya na kami. Kasi lahat, alam niyo naman, di ba yung mga nagatas nun? Alam ko, nag-start si Jonas ng S26. Oh, S26. Eh, di ba napakamahal nun? So, pinalitan namin ng NAN, which is mahal pa rin by that time. So, lakas dumedi ni Jonas, lakas sa diaper. Nakita niyo naman yung katawan niyo. Talagang ano yan, bata pa lang yung kala mo mga Muscle, maskulado muscle. na yan. Ngayon, wala yung pagkamaskulado. Naging taba eh. Pero noon, malakas talaga siya. So, parang nauuwi lahat doon. Ah, Sa diaper, sa ano. Pero pag may sumobra, uy, tara. Okay, sa select siya, uuwi siya. Pag day off siya the next day, may dala na yan. Makakain. Minsan nagaraya lang, masaya na kami. Tapos bibili siya ng Colt 45. ah, Habang naglalaro kami ng PS1. nanonood Okay, nanonood kami ng DVD, movie. BCD lang pala ng time na yun. Yun na, Nakakatawa. happy na kami nun. Yung mga simpleng gano'n na, ano, na memories na masaya, malungkot, at may mga problema, hindi, ano eh, yun yung nagpatatag sa amin, tsaka kaya kami nandito ngayon, di ba? Sa mga ganun, alam ko, ganun din ang mga istorya, iba't ibang istorya ng buhay Iba't niyo. ibang struggle, iba't ibang pinagdaan. Yung kasi yung nakakapagpalakas sa atin eh, yung ano eh, yung mga problemang gano'n, yung mga pagsubok na parang imposible, pero hindi mo alintana na nalalagpasan mo na pala. Oo. Diba? Hindi. Kumbaga, parang habang tumatagal, hindi na siya ganun kahirap. Kaya nung pagdating ni Jermaine, medyo mas ano na kami.
Kumbaga, Medyo mas stable na. stable na. Pero kung hindi nga dumating si Jermaine, mas malaki pa yung naipon, ano. Ah, Pero okay din. Kasi, tagal ano na din eh. Parang almost 5 years din Almost eh. 5 years din yung agwat namin sa dalawa na yun. Tapos, ano na, yung, kumbaga, ano na kami. Naka-adjust na. Naka-adjust Tsaka, na. kumbaga, meron ng May konting ipon na. meron ng panimula. Hindi ba gaya nung kay Jonas na talagang punta lahat doon sa God's time. So, si Jermaine, kumbaga, nabibili Alam na. namin yung mga gusto namin, na kahit na nagpo-provide ka sa kanya, nabibili mo lahat ng gusto. Alam na yung alam na yung diskarte, kumbaga. Hindi rin biro, hindi biro. Sunod na. Tapos, parang naghahangad na lang din ako na bakit ganito na lang ba? Parang trabador na lang ba ako lagi na... Lumalaki yung mga bata eh, lumalaki yung lumalaki. gastos namin. Sabi ko, actually yung pagkukorea ko nga nung unang abroad ko nun, Ayaw niya talaga yun. ayoko, may mga nag-aalok sa akin ng Saudi, di ba? Saudi, mga Middle East na, na lugar. Kaya lang sabi ko, ayoko. Tapos, sinama lang ako ng barkada ko na dalawa. Nag-testing lang siya. Nag-testing lang kasi may kakilala sila doon sa agency. So, nag-apply kami, pasa kami ng mga resume namin. Yung isa, puno ng tato. Oo, Hindi dati, natanggap. ano yun eh. Iba, ano sa atin, nade-discriminate dati talaga yung may tattoo eh. tato. Tapos yung isa naman, may opera sa appendix niya. So, yun. Ano naman yun, bawal din kasi pag nagbuhat, baka raw bumuka yung ano. Ako yung natanggap. Kaya, dire-diretso Ano na yun. yun, Pagka-hire niya, 2 weeks lang, nag-aaral siya. After a month, Layas na. alis na. Kaya parang, Nagulat ang bilis. nung alis siya, parang, ito na yun. Parang, 3 years yun. hindi pa 3 years yun, walang uwian yun. Pero ganun talaga. Ginagawa ko na lang, sinusulit ko na lang yung mga padala ko sa kanila. Tsaka una namin pinrovide talaga ng yung computer. Na, Nung nag-Korea siya. Kasi nung una, talagang struggle na bit-bit ko si Jermaine, bit-bit ko si Jonas. pupunta Pareho sila ng maliit computer shop. Punta kami computer shop. Naabot kami ng 2-3 oras na. Nandun lang kami. Siyempre may mga bata, iyak, may ano. Kaya kailangan may bawang kang pagkain. Pangsuhol ba? Laruan. Bit-bit mo lahat yun. Para mag-chat. Kaya sabi namin, pagka nagkaroon ng pera, nakabayad na sa mga utang. Dahil nga syempre, utang namin ng placement fee. Computer kaagad. Hanggang sa yun, tuloy-tuloy na kahit pa paano, nakabawi-bawi. Hanggang sa nakabalik siya. 1 taon lang ako naman nakaalis. Dami, parang... Pagbili ko yun, di ba? Pinababalik na rin kagad ako nun eh. Oo. Hindi na ako bumalik, nauna na yung sa Nauna ako ng 3 buwan sa kanya eh, na bago siya makaano na aalis. Kaso wala nang maiwan sa mga bata. Yun isa yun. Sa isa naging ano namin, kailangan may isang maiwan. Hindi pwedeng parehong wala, lalo parehong lalaki pa naman, syempre. Tapos may iwan sa lola, di may spoil. Yung mga lalaki, yung mga bata, lalo na si Jonas na high school na, noong time na yun, ano? Yung may mga problema rin kami pinagdaanan doon kasi nga Wala pa kasi nung umalis ako, ano lang si Jonas 10. ay wala pa pala kaya Wala. lang nung nandun ako di ba may mga Nung ikaw nandun, nandun siya sa high school, pero ako may yung... mga nag-aaya na uminom ganyan or manigarilyo. Yung naging problema niya kasi nung sa akin, nung maliit pa si Jonas, mostly yung kulit lang na pangiinis, nangaaway ng kaklase. Sa kanya yung medyo mas mabigat na kasi syempre, pag napabayaan niya, mapapariwala eh, di ba? Kaya hanggat maaari talagang tinutukan ko din sila nun eh. Silang Kailangan. dalawa eh. Kailangan yun, mahirap mawala yung boat. Tsaka yung yung kagaya ng dati pag mga assignment kasi nung syempre medyo umaasenso na sa Montessori na pinapasok yung dalawa. Eh kaso nga yung kulit ng dalawa mga hindi gumagawa ng assignment, mga ganyan. Lagi kong pinapaliwanag sa kanila na kaya wala yung nanay niyo sa inyo dito sa tabi natin. Ngayon. Dahil nagtatrabaho siya para lang meron tayong kainin at meron tayong meron kang Sus, pangangailangan nila. pangangailangan sa school. Umahal ka ako ng tuition yan. Tapos hindi pa kayo nag-aaral. Hindi naman tayo mayaman. Wala kaming ibibigay sa inyo. Paano kung may mangyari sa amin, di ba? Laging ganun yung tinatanong ko sa isip nila. Kasi nga
para ma-realize nila yung mga sakripisyo ng mga magulang, lalo Ah. na ang mami nila, ang layo-layo, di ba? Sa abroad, pareho. Oo. Pareho nilang may naranasan yung parehong wala. So, iba Yeah. ng level, pero parehong mahirap. Mahirap. Mahirap pag isang magulang lang talaga. Totoo Mm. yun. Kaya inano rin namin talaga na magkasama-sama kami. Yun. So far naman, after ilang years, After all these years, and medyo masasabi rin namin na naging success story yung aming struggle sa buhay. yan, yun. Hindi man kami naging mayaman or talagang kilalang kilala or hindi naman din namin hinangad yun. Ang gusto lang din namin talaga is magkaroon ng kumbaga yung maayos na buhay. Hindi para sa mga bata, tsaka yung maging maging stable pare-pareho. stable. Hindi yung maging materialistic na sabik ka sa mga bagay. Ganyan. Tsaka talagang tinarget namin na once na nagkasama-sama, talagang ito na yun. Ito na, Gawin natin lahat para hindi ba masayang yung mga naging sakripisyo. maraming naging sakripisyo eh. Kasi ilang taon siya nagsakripisyo, Korea, 3 years. Ako ilang taon bago ko sa nakuha, 5 taon. Marami ring mga mahal namin sa buhay na nawala Nawala sa tabi na, namin. namin Hindi kami nakauwi, ganyan. Kaya sama-sama na yun. Na, Pero ano pa man, ito kami ngayon, mas na. Kumbaga, happy and contented nga. Ah. Kahit dito lang kami sa bahay, masaya na. Ayun, kain lang kami sa labas. Sabi nga niya, pa ba gusto mong gitnit? Akong gusto. Sabi ko, kumain lang tayo, okay na ako doon. Mababaw lang naman ang kaligayahan namin basta magkakasama kami. kasi yung mga bagay na yan, darating ang araw na maiiwan mo yan. Hindi mo naman madadala yan. Material na bagay. Kaya yung makakapagpasaya sa atin ng mga lugar o yung mga memories na masasaya, yun ang mga dapat i-treasure talaga. Tama. So yun lang naman, na-share lang naman I-share namin na. sa inyo kasi syempre, anniversary. Anniversary yan. So mismo kayo talaga, as in, chinikan lang namin sa inyo yung mga simpleng pinagdaanan namin sa buhay. Hindi rin naging biro. Hindi Bago, talaga. bago kami nakarating dito sa stage na to. Ang hirap, lalo pag pareho kayong bata, hindi biro. Mahirap yung mga sinasabihan kayo na wala yan. Ang mangyayari dyan sa dalawa na yan, mag-iwalay din. Paano yan. mangyayari sa inyo, babata nyo, anong mararating nyo. Yun yung mga tumatak sa amin yung mga sinasabi Yun yung ginamit namin para maging kami. Hindi doon sa nagalit kami doon sa nagsabi sa amin. Pero yun yung ginamit namin para magpursige. Magpursige. Tsaka kumbaga, gusto namin mapakita sa mga magulang namin na naging maayos yung buhay naman namin. Which is, rin sila. Kumbaga, andun naman sila, hindi naman lang kami pinabayaan. Hindi naman kami pinabayaan. Kaya lang, syempre, gusto rin namin makatayo sa sarili ng mga paa namin. Diba? Hindi naman dapat tayo umasa sa mga magulang na. Kasi lalo na't may pamilya na kami, hindi na namin i-obligayin sila na mag-provide para sa pamilya namin. Diba? Kaya ginawa namin talaga lahat para maibigay yung mga pangangailangan ng pamilya mismo namin. So, yun lang naman guys. Na-share lang namin sa inyo. Salamat sa pakikinig. At saka, sana hindi kayo na-bored. Alam ko maraming mga story din ng kagaya ng sa amin na talagang may kapupulutan din kahit pa paano. Kaya maraming salamat at saka sana na-inspired kayo sa aming mga kwento sa buhay. Kung kaya naming lagpasan yung mga ganun, sana isipin nyo rin na kaya nyo. Diba? Lalo na yung mga kabataan. Pero usually naman nanonood sa atin is mga edad na rin talaga. Mga kaidaran natin. Ay nako. So yun lang guys. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.